Yan, kamusta kaibigan, mga kababayan at mga kapatid? Yan. It's Friday morning, time check, 7:21. At saka ka-scroll ko sa FB, nakita ko ang post ni Rigoberto Tiglao. Shinare niya yung post ni Mike Defensor pala. Mike Defensor. Itong dalawa na to ay kilalang mga kritik ng administrasyong BBM. So, ina-expect na natin kung ano yung mga pinagsasabi na naman ng dalawang ito. Eto, tinan nyo. Bagay ba? Bagay na? Bagay. Nakaka-good vibes. Tinan mo yung mukha na yan. Kilala nyo ba yung mukha na yan? Baka hindi nyo kilala yan. Yan si Melvin. Ang gwapong-gwapong direktor ng NBI. Melvin Matibag. Okay. Ano bang sinasabi ni Mike Defensor dito? Sabi niya, una sa lahat, hindi ko sinasabing tanga at bobo ang NBI. Okay. Isang tao lang ang sumisira sa imahe nito. Alam niyo na yun, di ba? At iyon ay si Attorney Melvin Matibag. Yan ang sinasabi. Pangalawa, walang kwenta ang ebidensya mo. Building plan? Ano kayo? City Engineering Office? Nakakatawa pati ang presentasyon ninyo. Ano ba pinag-usapan nila? Bakit ebidensya yung building plan? Anong issue ba ito pinag-usapan ng dalawa na to? Pangatlo, yung cabinet secretary at senador na binanggit ko, mga kakampi nyo. Kung manggigipit kayo, isama ninyo ang mga kakampi nyo. Kilala mo kung sino sila. Parang mali yata ito, Defensor, ha? With all due respect. Kailan mo ba naman gigipitin ang kakampi mo? Hogag ka ba? Di ba? Ba't mo gigipitin ang kakampi mo? Ba't mo sabihin gipitin? Katulad nga ni, di ba? Ginigipit nila dati si... ngayon, ginigipit nila si Marcoleta. Yan, Jinggoy, yan yung mga ginigipit nila. Tinan mo si Escudero at saka si Villanueva. Ginigipit din nila noon, di ba? Pero nung naging kakampi na nila, ginigipit pa rin ba? Hindi na. Kaya malitong sinasabi mong pati kakampi mo, igipitin mo. Mga hunghang lang ang gumagawa niyan. Palitan mo. I-revise mo tong post mo. Kung nakikinig ka man, Mike Defensor. Pang-apat, sabi niya, paano ko kakasuhan si Kong Ann Matibag? 1.2 billion flood control. Okay, ha? Paldo-paldo. Yung 18 Marines na nagsasalita tungkol sa korupsyon at flood control scandal ay ginigipit mo. Mali ka na naman dyan, eh. Hindi naman 18 Marines. Marines ba lahat yung 18 na yun? Hindi ba? Ano na yung iba lang yun, 4 yata doon sundalo, pero hindi sila lahat yata Marines. Ito naman ayusin nyo nga yung mga pinupost ninyo. Yan, sila pa ang sinisiraan mo imbes na tulungan sa paghahanap ng ebidensya sa korupsyon. At panghuli, sabi ni ang sabi ni Senator Alan Cayetano, ang Malacanang daw ay may mga aso at tuta. Ako, bibigyan na lang kita ng breed at paumanhin sa mga may-ari ng mga cute na pug. Ikaw ay si Melvin Matipag. Kaya pala ganito yung binigay niyang picture ni Melvin. Bagay ba guys? Tinan nyo nga maigi. Ganda, Melvin Matipag. Okay, bago lang tong post na to, konti pa yung nagre-react, Eto, nag-comment. Aw, aw, aw! Sabi ni Benita G. Sabi ni Susan Salcedo, bagay daw, bagay. Kayo guys, bagay ba? Sabi naman ni Linda Goldman, tahol lagi yan, askal. Hindi nga askal, pug nga, Magandang breed yun, pug. Tahol lagi yan, askal. Siguro mas magaling tumahol to, may breed to,
Sabi naman ni Tina Karandang, nice dog. Sabi ni Davy Josel, siya nga yan, si Matipag, asong ulol ni Bangag. Okay. Bagay na bagay, sabi ni Hart Chavez. Bagay ba? Bagay ba? Parang hindi naman eh. Oh yeah, bagay sa kanya, sabi ni Justina Lucia. Turuan niyang aso na yan eh. Laging lahat ng tinuturo sa kanya, kinakasuhan. Okay. Okay, magkano po last price? Wala po kaming aso, wag na po ninyong ibiding. Bakit, bibilin mo ba? Naku po, yari mahal yun. Attorney yun eh. Irie Mariano, gusto mong bilhin yung Matipag? Naku, mahal yun. Okay, Sita Sanchez, another day, another dog. Sabi naman ni Yumi Laurete, mas cute patingnan ang aso ko kaysa... Ay ano? Mas cute patingnan ng aso kaysa kanya. Naku, grabe ka naman. Mas cute pa yung aso na yun kaysa kami Melvin. Uy, wag naman kayong ganyan. Umagang-umaga eh. Pag good vibes lang naman. Tawa-tawa lang. Okay, so yun. Tingnan nyo pa ang isa. Tingnan nyo pa ulit. Diba? Bagay na bagay kay Melvin, diba? Ang dakilang aso ng Malacanang. According to. Uy, hindi ako nagsabi niyan ha. Sa mga comment. Okay. Disclaimer lang. Okay, guys. Bayan natin, imbis na makatulong yung batas mo. Ibasura yung batas mo. Sa 2022, tatakbo ko Senado para ibasura kayong punyet. Naalala niyo pa ba yan? Pag walang magsibak sa batas mo na potragis na juvenile justice law sa 2022, ako ang sisibak niyan. Ha? Kung hindi ko masibak yan, sibakin ko yung mukha mo. Punyet ang batas yan. Mag-react tayo kuradang dito sa sinabi ni Erwin. Ganyan sa Erwin dati kung tumira doon sa mga kuratsing at saka hindi maayos na mga senador na umupo Sisibakin daw niya si yung... Pero ngayon yung mga kuradang, juvenile isa na siya act ba yun? sa Ng law ni, Mayang Pilipino Pangilinan. dahil hindi pala siya maayos na tao. Makamura ka dati. Wagas, di ba? Oh, gosh. Pero ngayon na nilagay ka ng mga tao dyan. Oh, ngayon, senador ka na. Senado, Sisibagin mo wala nga. kang silbi. Biniben mo pa ang batas. Lumabas lang na isa kang salot sa bansang Pilipinas, Erwin Salot Tulfo. sa lipunan. Grabe mo, tatakbo ka ng bilang isang senador para ibasura Hindi, ang batas hintayin ni nyo. Kiko Tatakbo nga yung Ang ginawa mo presidente. ngayon, di ba kampi-kampi kayo? Pagdating sa nakawan, sa kaban ng bayan, tahimik ka dahil nabigyan ka ng maleta. Ngayon, Nabigyan ng maleta. gawin mo yung sinasabi mo, challenge ka ng mamayang Pilipino. Gawin mo, Erwin Tulfo. Pakita mo yung tapang mo dati na hindi ka pa senador. Ngayon is tamimik ka at wala ka pala talagang alam. Ba? Ayun. Ang galing, no? Okay, guys. Salamat kung nandyan ka pa. At lumalalim na ang umaga. Okay, ang saya ng Pilipinas. Thank you. Until the next one. Bye. Sa susunod ulit. Dagdag pa Bye-bye. sa problema